Una ng task force ang pamahalaan na magbabantay laban sa pagbebenta ng mga gatas at mga produktong gatas na nagmumula sa China. Nagpapatrol, Sol Aragones. Hihilingin na ng BIFAD at DOH sa mga manufacturer at importer ng milk at milk products na ideklara kung saan ang galing ang kanilang produkto para matiyak na hindi ito galing sa China. Humingi ng karagdagan requirement para sa mga importers na magkaroon ng full disclosure kung saan galing ang kanilang mga milk-based ingredients. At dahil puspusa na ang pagpapatupad ng ban sa China milk at milk products, binuo ang task force na magbabantay sa mga lumalabag sa ban. Isang tindahan agad sa kaintaang kakasuhan ng DOH at BIFAD dahil sa patuloy na pagbebenta ng milk products mula sa China sa kabila ng ban. It is to strengthen, the implementation of the ban order. Pero hindi pa namin masabi kung ano sino yung tindahan. We will stick by the process na magpa-file ng case. Pagka na-file ng case, then we say kung sino yon. Sisimulan na rin ng BIFAD ang kanilang pagsusuri sa ilang mga gatas at produktong may gatas upang malaman kung mayroon itong melamine. On Thursday, we're expecting the reference standard for melamine, so we can start the testing the moment it arrives. Ayon pa sa BIFAD, sisikapin nilang mapabilis ang pagsusuri para maalis ang pangamba ng mga mamimili. Inaasahang bago matapos ang linggong ito ay maglalabas na resulta ang BIFAD sa kanilang pagsusuri kung positibo o negatibo sa melamine ang mga hawak nilang produkto. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Samantala, iginiit ng Nestle Philippines na ligtas at walang halong melamine ang lahat ng kanilang dairy at non-dairy products. Ito raw ay resulta ng pagsusuri ng Nestle Quality Assurance Center sa Singapore sa mga produkto ng Nestle. Napatunayan daw na ligtas sa melamine ang Nestle Puffs na inaangkat mula sa Nestle China. Tiniyak din po ng Nestle na ang lahat ng produkto ng kanilang kumpanya sa China at Hong Kong ay ligtas din batay sa pagsusuri ng independent at government-approved laboratories doon. Habang hindi pa tapos ang issue ng China milk scare, nangangamba naman ang mga local milk distributor na magkaroon ng shortage o kakulangan ng gatas na ginagamit sa negosyo, tulad ng paggawa ng ice cream at tinapay. Nagpapatrol Alex Santos. Habang tuloy ang pag-pull out sa mga supermarket ng mga produktong gatas na gawang China, mas dumarami naman ang mga nangangambang bumili at gumamit ng gatas o produktong may gatas tulad ng tsokolate at candies. Hindi po tayo nagkikarry ng mga imported products dahil po ang mga buyer namin is hanggang local lang. Wala ring tigil ang pag-inspeksyon ng mga otoridad para tiyaking walang ibinibentang milk products na galing sa China. Pero ayon sa mga negosyante, apektado na sila dahil mas nababawasan ang kumukuha sa kanila ng gatas. Nagbawas, medyo daw muna para hindi muna sila gumagawa ng marami at baka magka-problema nga, malulugi. More than 50% na kasi nawawala rin. Kaya naman todo paliwanag sila sa mga mamimili na ligtas ang kanilang produkto. Katunayan, may hawak na silang certification galing sa mga international suppliers tulad ng mga kumpanyang Interfood BV ng Holland, JSC, Zytomierski Butter Plant na Ukraine, Tillamook County Creamery Association at Fonterra ng New Zealand. Lahat sila tinitiyak na hindi galing China at walang melamine ang kanilang produkto. Nangangamba naman ang mga wholesale milk distributor na posibleng itigil ng mga international supplier ang pag-i-export dahil sa mababang demand ng gata sa Pilipinas. Kapag nangyari ito, hindi lang daw ang mga consumer ang maapektuhan, kundi ang pagnenegosyo. They will avoid the Philippines. The net effect that most likely magkakaroon tayo ng temporary shortage kasi importers like us will be more reluctant to get milk. Alex Santos, Patrol ng Pilipino.